kagabi nga ikaw dala sa wali, kuhala, ako di ay. Mga kaigsuunan sa akong pagbasa-basa, dingingon ko, dili ko mo balibad kung unsa ihatag nga challenge sa Ginoo. Mga kaigsuunan, dalaygon ang Ginoo, yes, katong kaganihan ni Sister Girlie, ang atong leksyon, only in Jesus. Dili gyud ta maluwas atong binuhatan. Kung magtuo ta nga mag-keep tag Sabbath, mag-keep ta sa commandments, dili na maoy makaluwas nato. Ang makaluwas kinsa man si Jesus ra gyud. Only in Jesus. Jesus merit we are saved by grace. Amen. Mga kaigsuunan, ang dugukan sa ato ang mensahe makita sa Salmo 55 verse 22. Psalms 52 verse 22. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Wow! Mga kaigsuunan. Kini nga teksto, mauni ang nagpahatag kanako og strength nga makatindog ko ninyo ni ining kabuntagon. Magampo ta mga kaigsuunan. Amahan nga balaan. Dalaygon ang imong ngalan. Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Moses, ni Daniel, ug mao gihapon ang Ginoo nga among gialagaran karon. Panalangin kining pulong nga among masabtan ang imong buot ipasabot sa tagsa-tagsan namo ka mga kaugalingon tungod kay nagpuyo kami sa kalibutan nga puno sa stress, puno sa kabalaka, puno sa problema. Apan kung naalang gayud si Ginoong Hesus sa among kiliran, amo gyung ihatag tanan kaniya ang among mga gibugaton. Kining tanan among itugyan sa ngalan ni Hesus. Amen. As we all know, makalakbit ko usahay sa ako ang journey to some of you nga nag-ampo kanako akong ihatag ang pagpasalamat karong adlaw. Kay kahibalo ko nga daghan kaayo ang mga group chat ni Pastor Asoy nga isend niya naapod na sa bakungan iyang nasindan. Pray for joy. Namubo na pod ang iyahang platelet. Pray for joy. Namubo na pod ang iyahang WBC. Battling with cancer sa mga treatment, chemotherapy, therapy, and kaning radiation. Mga kaigsunan, dili lalim. Bugat o kahibalo ko ug makasabot ko sa mga nagsakit og cancer kung unsa pod ang ilahang giagian. By the way, kinsa ba diri sa atoa karon ang walay burden? Pataas ang kamot. Ang walay problema. Kay tagaan ako og price. Wala gyud mo pataas. Tanan gyud ta na ay problema. Tanan gyud. Mga kaigsuunan, kung naapata diri sa kalibutan, naagyud giuban-uban gyud nato ang mga burden, ang mga problema. But thank God, salamat gyud sa Ginoo, because in Jesus there is peace. Naay kalinaw. Sultian ta mo mga kaigsuunan, mulakbit ko gamay sa
kining akong journey. 2011, na-diagnose ta og stage 2 cancer. Pero wala ko ning undergo og treatment, radiation o chemo. Kay mo ni giingon sa akong doktor, mo undergo ka. Pero abi ninyo mga kaigsuunan, niabot pagyud og mga 10 years ning balik ang bukol. Pagbalik sa bukol, gamay gipasagdan lang nako. Not until nga kanang mo entertain kag stress. Kanang stress makapatay. Mga kaigsuunan, sultian ta mo karon. Kung naamoy stress, ayaw gyud na idibdib kay makapatay siya. Pagkamatay sa akong mama katong nahagbong bitaw after sa MVC, katong pagnaog dito sa Mountain View College, danlog man kaito kay Congress, dito gyud in taon nahagbong ang sakyanan sa kilid nga mahagbong na gyud unta sa Manupali. Gamay na lang. Dito na sila sa lalom nga tubig nga mag-generate og electricity sa Mountain View. Kung mahagbong sila dito, I'm sure unom mamatay sa ako ang family. Pero kalami ra gyud sa Ginoo, gihold ang ilang sakyanan, giklip sa kahoy, unya gipiit ang ilang sakyanan sa kahoy nga di gyud sila moderitso didto. Grabe ang Ginoo. Pero ang akong mama nga luya maoy namatay. Mga kaigsuunan, dili day nato mahibaw-an, uncertain ang kinabuhi. Kay mag-adto mi sa Valencia to celebrate the 80th birthday sa akong papa. Unya, ready na ang venue. Tuwa na akong igsuon, nag-andam na sa venue. Katong naulahiman ang sakyanan. Tingala mi dugay kaayo. Pagtawag nila, mga kaigsuunan, gabi na, tuwa sila sa ubos. Ang akong sister, kauban sa akong mama. Mga trahedya nga sama ana. And lo and behold, dali ra gyud kaay padakon ang tumor. Ug naanay skin involvement. Pag naanay skin involvement, balaka na akong anak. Pero ang akong kagahi, di ko magpakemo. Dili ko magpa-radiation. Kay mas mamatay kog sayo. Pero pag adto sa doktor kay si Cham Cham, tuwa man pud sa Cagayan, siya mapa-check up lang ta. Ingon ang doktor, Dr. De Leon, ma'am, dili na ka maoperahan nako karon. Kay tungod sa kadako, unya mo undergo ka og chemo. Mga kaigsuunan, pag ingon niya, 8 session chemo. Grabe akong pag-ampo. Ginoo mo, imo na lang ipa-heal. Dili na lang ko mo undergo. Grabe ang battle sa akong una-una. Pastor Aso nag-ingon, sige na, suko na siya. Maunsa gani ka, kay grabe pud ang pressure sa akong cousin. Namatay pud siya, breast cancer gihapon, pero wala niya gipa-operahan. Sa diha nga, nahuman ang 8 session, ay pa ko gi-operahan, pero kahibalo ka mga kaigsuunan, maluoy di ay gyutaan ng magkemo. Kay pagkatanaw nako sa akong buhok kada mata, daghan kaayo og mga buhok nga naa sa ako ang salog, naa sa akong habol, sa akong unlan. Dito ko maghilak, grabe ka na ka-depressing. Nga ang imong buhok mahurot o kalarot. Then adto ko sa parlor, gipaupawan ako ang akong buhok. Ding adto ko kay dili ko gusto makakita sa akong buhok nga daghan kaayo, mga hagbong. Human sa radiation, opera, then another, human sa chemo, opera, then radiation. Sa radiation, grabe. 30 fragments or 30 session. Mga kaigsuunan, murag it is between life and death.
kay luya, pagkahuman, dili mapadayon kay mubo imuhang blood kaning laboratories. Mautong nahitabo. Dag-ingon ko sa akong kaugalingon, Lord, unsa man eh? O dili ra ba ko kutob? Samtang bitaw ko nag-bell dito, kana bitaw mo graduate ka, ipa-bell ang mo bagting ka sa bagtingan. Grabe, nakahila ko sa akong kaugalingon, nagtan-aw, pastilan, ning graduate ra gyud nga, gaingon na gyud ko nga dili na nako kaya. Pero ning graduate pa man gyapon. Mga kaigsunan, kung pangutanon mo na, kung mangutana mo nako karon. Is God worth trusting? Ang Ginoo ba nato kasaligan ba sa iyang pulong? Yes. Can you still trust God when everything nga mga circumstansya nga dili nakakasabot? Naa pa ba kay pagpasalamat sa Ginoo? Na ako'y mga leksyon, reflection. I hope I can share this with you. Kining mga reflection. Number 1, sa akong eksperyensya, kung naamoy mga igsuon or naamoy mga sakit, dili lang sama nako, pero naatay mga sakit, no? Holding unto hope. Gunit lang yun sa paglaom. Kay kung mawala di ay ang paglaom sa atong kasing-kasing, dili na gyud ta mabuhi kung walay paglaom. God is very good. Trusting that my God is with me, even when the outcome is uncertain. Very uncertain. Kahibalo ba ka sa imong kinabuhi ugma? Wala. Kahibalo ba ka mga kaigsuunan kung unsa na pudta next year? Wala ta kahibalo. Bisan sa akong kaugalingon, wa ko kahibalo, maayo kog lawas. Nagsige kog seminar sa mga bata, sa children's certification. Wala ko kahibalo nga, diha, naadi ay ko'y sakit nga inato ako maagian ang kapait. But what is certain, unsa ang pinaka kanang certain, kanang imong nakitaan or imong nahibawan, is we have a faithful God. Amen? Yes, we have a faithful God. Jesus is faithful. Ang kamaayo sa atong Ginoo, bisan mo agita og kalisdanan, naagihapon siya. Naminaw sa atong mga kalisod. And you know what? What keeps me going is my prayer warriors. Kamo nga nag-ampo nako, diha gyud naggunit ang akong pagtuo sa Ginoo. Ang akong mga kabataan, si Cham Cham, si Jojo, si JJ, murag mag-ampo sila nga hangyo, lubog gyud sa Ginoo. Kana bagya yung ampo nga tinud-anay, nga manghilak, inana ang ilang pag-ampo. Ang akong bana, si Pastor Asoy, grabe ang iyang pag-monitor. Ang GC nga iyang apilan, gisindan tanan, mauna nakahibalo ang mga ZPM brethren sa akong naagian tungod sa text ni Pastor Asoy asking for prayer, intercessory prayer. Dako gyud kaayo kahimuan sa kining Ginoo. He will answer. Pag-ampo nga dili sa imong kaugalingon, pag-ampo sa uban. ZPM family, grabe ang ilang pag-ampo. You know, ana ay leksyon. Another lesson nga akong learn is self-talk. Nakaagi na ba mo mag-ampo nga kanang kusog ang inyong tingog? You cried out loud? Wala pa mo kaagianan, no? Basig ako ra.
But I said, when doubts is overwhelming, sa diha nga ang pagduha-duha, mura nagmo take over. Sa una-una nako, I talk to myself loud. Akong giingnan, Jesus, you died for me. Ginoo, nagpakamatay ka na ako. I believe your words. Sorry. Lord, I am your child. Anak yun ang akong pag-ampo, mga kaigsunan. When cancer struck my body, I'm still your child. Mga kaigsunan, pag human akong istorya, ana, mawala ang akong kaguol. Mawala ang akong pagduwa-duwa sa Ginoo. Because ako yung isulti sa iyahaon sa ang nasa kong kasing-kasing. And that is one lesson learned. Kung bugat de atong kasing-kasing mga kaigsunan, isulti nato sa Ginoo. Directly, di na kinahanglan mo luhod pata, dili na kinahanglan mo piyong, but you can speak to the Lord nga kusog nga pag-ampo. Ug ang another lesson nga kahibalo ko nga mahimo po ning leksyon natong tanan, akong i-share ninyo is finding peace in prayer. Bringing my burden. Yes, cast ningon gani atong teksto, cast all your burdens upon the Lord, for He careth for you. Bringing fears, dad-o nato ang atong mga kabalaka, ug pagduha-duha, finding comfort in His presence. Mga kaigsuunan, sa diha nga kini nga pag-ampo atong mahimo sa kinasing-kasing, ang kalinaw sa Ginoo ihatag ra gyud. Na-eksperyensyahan nako samtang ko nagkemo. Nakita nako nga manaa pa day mas luoy nako. After nag-kemo, makalakaw pa ko. Pero ang uban nga nag-kemo, mo adto sa hospital, magpa-admit og gi wheelchair. Lisod og lakaw. Kaingon ko nga, Lord, naaman di ay ka sa ako. Praise the Lord nga makalakaw pa ko. Og it was December, kaya nag-start akong chemo og November. Pagka December, nagputos ko og mga putos, gifts. Gibutangan ako og mga pagkaon. Gibutangan ako og Step to Christ. Gibutangan pud nako og paypay kay kanang basig gusto sila mamaypay. Gihatag nako kay 32 ka buok maglingkod. Mura bag inani kadako nga room. Dayon pwede maghigda, pwede pod maglingkod, depende sa imong gusto. Pero ang kalami kung naa kay anak si Cham Cham, dito gyud ko gibutang sa special nga kwarto. Nga makahigda ko nga naay foam, naay unlan makatulog ko while ang medisina gipasulod sa akong lawas. Ang uban tuara naglingkod ug luya kaayo. Samtang ko naghatag atong mga gifts. Pagka following month, wa na nako nakita ang uban nga katong luya kaayo. Kaingon siguro ko nga hala ning pahulay naman siguro to. Kay wala naman, wa na sa ilang lingkuranan. Ingon ko nga, Lord, i-sustain lang ang akong lawas. Then, following month, nakakita ang usa ka babae, Ma'am, ikaw man tong gahatag nako og libro, ma'am, og bag, og katong pagkaon. Inko nga, yes, ako to. Kay nakakita mo ko sa imong kalo, ma'am, nga mauna imuhang kanang gibutang ba? Kay upaw man ko ato nga time, so naadyo ko'y kalo. Mao man ang kalo paghatag nimo.
Ma'am, salamat kaayo sa libro. Kay ako yung gibasa, tinuod gyud ang Ginoo, ma'am, nga atong gialagaran. So nagbasa po di siya sa Bible, sa libro Step to Christ. Mga kaigsuunan, samtang ko nakakita sa kalisod sa akong mga kauban, nag-gain kog strength. Kay ang Ginoo maayo kay kanako. Wala kay ko na kanang dili kalakaw, makalakaw ra gyapon ko unya. Naa pagyapon ko'y kusog. And I thank God because ako yung gipasanginlan ang inyong pag-ampo. Ang pag-ampo sa akong pamilya. Number 3, nga ako ang lesson, nga mahimo po ning leksyon kanato. Finding strength in the scripture. Sa diha nga magbasa mo sa balaang kasulatan, diha ninyo makita ang tinud-anay nga kusog. Dili kusog, mga kaigsuunan nga tawhanon. It is a strength from God nga akong na-experiensyahan. Meditating on the Bible verses that speak to my situation and telling God's word nga nag-guide nako, muhatag nako kusog. Kinsa man diri sa mga kababaihan, mangutana ko, ang nakasulay og prayer journal. Prayer journaling. Sister Girlie, naka-prayer journaling ka? Wala pa? Kinsa ang nagsugod og writing your prayer? Epektibo kaayo mga kaigsuunan ang prayer journaling. Sultian mo nako, this is one way nga nakagain taog strength is through my journaling. Kini siya isa ra ni sa upat nako nga journal nga akong gidala karon sa 365 days and 8 days sa confinement. Isa ni siya sa akong prayer journal. Ug sultian mo nako mga kaigsuunan, basahon nako ang mga promises sa Ginoo sa pas sa akong kinabuhi, ma-regain ang akong strength. Unsa di ay ka-importante, if you have not started prayer journaling, sultian mo nako, start it now. Dili pa ulahi. Kahibalo ko nga ang kalibutan nga atong gipuy-an, we are just living in the borrowed time. Nagpuyo ta sa hinulaman nga panahon. In the night age of eternity, hapit na gyud ta mulukso sa eternidad, mga kaigsuunan. Naa na ta sa pangpang. Unya kung kulang ang atong pagbasa sa Biblia, kung kulang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan, sayang ang atong pag-anhis sa adlaw-adlaw, every Sabbath day. God is asking you and me to spend time reading His Word. Ug ang epektibo nga himuon is prayer journaling. Akong lakbitan ang prayer journaling kay mauni ang naghatag nakog strength. Ug ako ning i-share sa inyo ha kung unsa pud ni, kung mahimo bo pud ning epektibo ninyo sa inyong espirituhanon nga pagtubo. Number 1 sa prayer journaling, you cannot go on writing or prayer journaling without the Word of God. Sa diha nga naay pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan, diha ka makastart nga makasulat sa imong prayer journal. And believe that God's Word is power, God's Word is truth, and God's Word is life. Mga kaigsuunan, sa diha nga mutuo ka ani,
mga butang nga makastart na ka sa imong prayer journaling. Then take one verse at a time. Usa lang ka verse. Ayaw pagpaspas sa imong pagbasa kay dili nimo masabtan ang Biblia kung paspas kaayo. One at a time. Usa lang ka teksto kada pagbasa, then pamalandungi ang text. And ask God, pangayua sa Ginoo, what does this text telling me? Unsa ang gisulti sa Ginoo kanako niining tekstuha? Then, internalize. Kung if you are one of the disciples, panalitan imong gibasa mahitungod atong babae nga naay issue of blood, 12 years nga nagdugo, nga walay hunong-hunong nga dugo. Karon mga kaigsunan, gitawag na siya cervical cancer. Sa unang panahon, wala pa na diagnose ang cancer. Karong panahon na matawag siguro to og ovarian cancer. 12 years. And suppose ikaw to nga babae. So, mauna siya ang buot, internalize the text. Ug sa diha nga na-internalize na nimo ang text, write it down. Isulat nimo ang gisulti sa Ginoo nimo. And that is journaling, prayer journaling. Another lesson nga akong naabot sa akong journey is surrendering control. Sa diha nga hapit na gyud sa akong paminaw, it is between life and death. Nga lain na akong paminaw, akong giingnan ang Ginoo, Ginoo, pagmata nako, imo biyang nawong ang ako gustong makita. Grabe mga kaigsunan. That was my prayer. Lord, pagmata nako, imog yung nawong akong gustong makita. Kay dili na ako makaaya ang effect. Surrendering to the will of God, to the power of God, mauna akong nahimo sa ako ang journey. Trusting that my God knows best. Even when I don't understand the circumstances. Bisag wala ko kasabot, akong gihatag sa Ginoo, bahala na ka Ginoo. Mauna akong pag-ampo. But God doesn't end my life kay naa pa siya ipabuhat nako. Naa pa siya iistorya nako diri sa Bakungan Church. Amen? Mga kaigsuunan, grabe ang pagpangga sa Ginoo ninyo kay permiro pag yun nako aning pag kanang mensahe after my confinement. Surrender everything to God because God is in control. Sa diha mga kaigsuunan nga dili na takasabot kung unsa kinabuhi pa ba ni, ikaw na Ginoo bahala. Yes, all of us are struggling. Wala ko kahibalo unsa pod ang inyuhang naagian. Unsa ang inyong mga eksperyensya sa kinabuhi karon, mga kaigsuunan. But I am assured we have a God. Our God is just a prayer away. Grabe ang atong Ginoo. Walay problema nga dili nato. Dili niya makaya. Kung na-overwhelmed ta, mga kaigsuunan, adto dayon sa promises sa Ginoo. Na ako'y i-share ninyo, mga kaigsunan, samtang napabatay panahon, what time? 11:35. Okay.
Samtang ko naa dito sa confinement sa Cagayan, ang Ginoo naghatag na kog mga mensahe, daghan nga mensahe kang Pastor Doug Batchelor, kang Pastor Mark Finley, kang Pastor John Lumakang, mga powerful kaayo nga mga speakers. Ug ako ning gisulat, ako ning i-share sa inyo ha. Sa diha nga ang atong problema ug atong kabalaka mo overpower na sa atong hunahuna mga kaigsuunan. Naatay Ginoo. Sa Hebrew, they have ang tawag sa Ginoo 72 ka klase ang ilang tawag sa Hebrewanon. But I will mention to you 5 only. Sa Psalms 40 verse 28, Elohim. Kadungog na ba mo anang Elohim? The Creator God. God created us. Ug dili gyud ta niya biyaan ang iyahang mga nilalang. When we go through anxiety, kanang kabalakang nga dili na gyud kabutangan mo ng anxiety, nga usahay kung di na mo inom og tambal dili katulog, that is anxiety. We think the name of God Elohim. Ato hinumduman ang ngalan sa Ginoo, Elohim, that gives us the power of strength. Number 2, Ginoo nga gitawag sa Hebrew is the God that sees me. Nakahinumdum mo ni Hagar, samtang si Hagar gipahawa ni Sarah nga nagsabak kang Abraham, ang Ginoo nga nagtawag niya is I am El-Roi. El-Roi, the God that sees my problem. El-Roi. Sa panahon nga si David gigukod ni King Saul, ang ngalan nga gihatag kang David is El Shaddai. El Shaddai, the Lord Almighty, ang Ginoo nga gamhanan. El Shaddai. Now, kana bitaw magsakit ka ug mangayo kag kusog maayo ang imong lawas. Sa 2 Kings 20 verse 5, si King Hezekiah nagdaot. Unsa to iyang daot, Badbanoy? Nagdaot nga giingnan siya nga dili na ka mabuhi. Mamatay ka. Hubag, cancer to siya, kung karong panahon na, hubag nga walay kabuthan. And the Lord said, you will die. Pero sa diha nga nakig-istorya si King Hezekiah sa Ginoo, gitubag ang iyang pag-ampo. And that name is Yahweh Rapha. Yahweh Rapha, the God that heals our diseases. Mga kaigsunan, dili dita mabalaka when sickness strikes you. Yahweh Rapha, God that heals. Then, kahibalo ba mo, katong si Abraham, iyang gi-offer ang iyang anak, si Isaac, kahibalo mo unsa nga Ginoo ang gitawag ni Abraham? Yahweh Yera, the God will provide. The God that provide. Mga kaigsuunan, dili dita mabalaka kay ang Ginoo naa kanunay nato. El Shaddai, Elohim, Yahweh Rapha, Yahweh Yera, El-Roi. Mga kaigsuunan, God, we serve an amazing God. Ug makahatag yun ko ninyo og testimony, maghapon pata dire, mga kaigsuunan, kay ang Ginoo gyud buhi. Ang Ginoo nga imong gialagaran, akong gialagaran, is the God that
hears and the God that heals. Mga kaigsuonan, the last nga leksyon nga akong i-share ninyo sa akong journey is the divine providence, divine guidance. Ang Ginoo nakakita sa imuhang kaning kinabuhi years in the future. Nakabalo na siya. Gani, ngano nakaingon ko ani, kay si Cham Cham, municipal doctor, my elder daughter dito sa Maramag. Unya, naa sa iyang hunahuna nga mag-residency. Wala ko kahibalo, that is 1 year ago, nga maadto po day ko sa Cagayan. Nga naa di ay sakit nga moabot nako. Si Cham Cham gipauna sa Ginoo didto. Kay ngano man mao ni mga kaigsuonan, kung mag-chemotherapy sa private hospital, it will cost 80 to 120, depende sa chemical, ang kada session. Saon na mo na ni Pastor Asoy. Unya 8 ka session, 120. Grabe ang Ginoo, mga kaigsuonan. Plus sa radiation, ingon pa ni Cham Cham kining radiation, kining 30 session nga radiation, this is between 300 to 500,000. Grabe yun. Pero mga kaigsuonan, wala mi nag-spend og piso. Kay pauna na gyud ni daan sa Ginoo si Cham Cham. Cham Cham was there. Siya ang nag-ultrasound, siya ang nag-CT MRI, nag-CT scan. Kay kung wala, di ay nag-residency akong anak, mo spend mig in ato, mamatay na lang ko, wala mi kwarta. Ngayon ato kadako. God is good. God is good. Divine providence, iyang gihatag. Daan kay nakakita di ay ang Ginoo, nga inato di ay ang akong maagian. Mga tambal nga tag 6,000 ang injection. Kay every session injeksyonan ko. Na ay time nga bubok kay akong platelet, tulo ka 6,000. Free. Mga kaigsuonan, kay tagaan man nila og priority ang doctors. So, akong gipasalamatan ang Ginoo. Tinuod ang iyang mga promise. When we cast all our cares, dili lang isa, tanan gyud ihatag ang bugaton diha sa Ginoo. Because He cares. He loves you. He fashioned you. Bisag masakiton ta, ayaw kalimti. God is always there with you. This is my prayer. Bahay buntag mga kaigsunan. Di ko kagwanta kinig yung tabian, oy. Salamat sa akong asawa nga mo igawali, ha? Galing lang murag telenovela, murag salida. Niyan higit ko bahalag di katingo kay birthday ni Banoy. Ato sa kantay, kamoy lidbi. Birthday ko sa isinta. Unsa kay naong nakog sa isinta ko, no? Bitaw, salamat ni ako magpasalamat kay sa tanang katiguman, pinakagamay delegado ang Bakungan District. Pero number 1 atong Sabado, pakpak mo. Ni Bali. Permanentihan na ha. Bitaw, usana nga ni Ari ko kay
pagpasalamat. Guwapong programa itong Sabado, di ba? Usa ang kalipay na ko pod, wa maka magsaba Lloyd nga diri ka. Gido Lloyd Suwan Ubalo, DILG sa Ulutanga. Imelda na di ay. Pwede na ta manumbag sa Imelda. Kay amo man na sila sa mga pulis. Okay, pupil na ko grade 6. Pupil po siya grade 1. Malanggas, dayon Mulabi. Katapusan na po na ko itong maestro. Kay December ako taman. Pagka January, district pastor na ko. So last batch na sila. Daga na silang bright. Liwat sa maestro. Bitaw mga kaigsunan, nalipay ko nila si Jewel po ang composer nga nanganta ni sila. Nagtudlo ko kanta na malanggas pa. Hangto dito sa Mulabi, tenor ka? Alto ka sa Mulabi? Oo, alto. So, nalipay ko. Mga pupil, guwang na degig ko kay ang pupil, guwang naman po. Basta mga kaigsunan, ang pagpasalamat sa Zamboanga Peninsula, actually naluyak ko, ngano, maglagot ko anang magsigigwali, iniguman, dili to kurag simbahan. Maglumba ang mga pastor manungas o siyayan kay dayo dali kay itosno. Human biyaan kay record regi apas. Mao na nga nangita kong kwarta personal. Pa, wala ta kabayad sa ospital ron. Ipalit nig kabilya. Pa, ang usapod ka anak pa, simento. Ang usapod ka anak pa, dagang kong pasyente. Para panday. Nagtukod simbahan ron. Nya nag-care group speaker ko sa Zamboanga. Mikalit og tunol ang at alano. Dili Adventista. Pastor, solicit, maulaw ko sa pirma. 200,000. Mao na nga akong gibahin og upat ka simbahan sa bukid ron. Dagan pong naluoy manghatag. Mao na naluya ko gahapon kay naggabas ko og tsinso. Puno kay akong pick up gabi og mahugani. Himuon og pultahan upat ka buok sa simbahan. Mobalik pa ko og magkaryada na pud og paralingkuranan sa maani. Kay mintras may kinabuhi, mamuhat simbahan, balag kaon ray mabilin. Dalaygon ang Dios, naghimo mog dako. Speaker ko sa una, Engineer Elorza, sa luyo man to, gamay. Si Maghanoy pa'y pastor, di ba ang pultahan diri pa? Adi ay, dito pulpito, diri mo ko ni Agi. Oh, so dalaygon ang Dios na muhat mo. Ako karon bukid, sige bukid. Gilibak na ko sa opisina kay mauray direktor nga magsigkawala. Nawala, pero gadala o kabilya halublak semento. Ang gabagulbol, wagi halublak gitunol. Makaigsunan, dasigon ta mo. Tiwasan ninyo ni, ako po, pabukid. Kay di lagi ko ganahan anang mag-ihap pragbautismo kay biyaan. Usba inyong utok, naman na inyong mga pastor, sige lang bautismo, lahi ko. Nagsige kong discourage anang ginatos. Sunod tuig, itos no, napog usap. Kaya ni desisyon na po ko no. Hanto nagbautismo ko, pag human akong tos no, sa mangka, kurug-kurug siya, nga, ikaupat na ni. Sorry. Lahi ning timpla sa NDRIEL karon. Unsay buhaton? Nurture. Unsa man ang D? Discipling. R. Reclaiming. Sig pangitag bag-o den biyaan. Then integrated evangelism lifestyle IEL.
tabangan sa tanan. Dili pa dakuay sa kwarta, apan tinibuok nga lihok. Mura naman nung ko gawali, may buntag natong tanan.